Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa pag-aaral ng mga games ni Super GM Wesley So sa Norway Chess. So dito po sa last round, ang kalaban niya ay si Super GM Alireza Firouzja. And ang kailangan niya po dito is manalo sa classical format ng game para maging solo champion. So pagka naipanalo niya yung game na ito, champion na kagad siya. Kapag naman tabla, ay need niya ng tabla rin kay Pragi para maging champion. Kasi si Pragi yung talagang humahabol sa kanya. No? So punta po tayo sa game ni Wesley. Black po siya dito. Si Firouzja ay yung white. So ito nag-start with E4, E5, Bishop C4, Knight F6, D3, Bishop C5, and Knight C3. So ito po yung tinatawag na Vienna game. Kung mapapansin nyo po, kung napapanood nyo si Kamatyas, ito po yung palagi niyang ginagamit. No? Pagka naglalaro siya, napapansin ko itong ganitong setup. So nag C6 si Wesley. And dito, nag Queen F3. Ayan. So titignan nyo po yung oras ni Firouzja, 1 hour and 39 minutes na lang. 5 moves pa lang po yung tinitira niya dito. Ibig sabihin, wala na sa home preparation si Firouzja. Sabi ko, mayroon magandang chance ni Wesley. Baka maipanalo sa classical, no? So, nag B5, Bishop B3, A5, pilit na iniipit itong bishop. So, A3 lang si Firouzja. And then D6. Ayan. So, solid lang muna. Normal development, Knight GE2, Bishop E6, and then H3. So pagka H3, makikita nyo po, nagkaroon ng konting kalamangan, Knight BD7, nag Knight G3 si Firouzja, gusto pumasok sa F5, and then kinain dito. Ayan, so kung papansinin nyo po yung pawn structure, basag na dito sa queen side. Kaya nung nanonood po ako live nito, sabi ko, nako, parang mananalo si Wesley dito sa pinagagawa ni Firouzja. Pinasag yung sariling pawn. So nag Knight F8, Knight F5, target ang G7, Knight E6 muna para depensa. Knight E2, Knight D7, castling, castling. Ayan. So nag Bishop D2, G6, tinarget itong knight. And ngayon po, ang ganda kasi nung ginawa din ni Firouzja, nakipagsabayan. So, B4. Ayan. Atras dito, Knight H6 check, King G7, Rook AC1, Rook C8, and Queen G3. So, merong threat po na Knight F5 check, tapos tatamaan yung D6, kaya atras muna si Wesley. King H1, AB4, AB4, Knight F6, Queen F3. So, nawawala na po ng idea dito. Si Firouzja, King G7. Ito na naman ng parang medyo drawback kay Wesley. Pagka nakakita siya ng chance makatabla, itatabla niya kagad. So, pagka Queen G3, ito po, analysis lang, no? Malamang magki-King H8 ulit yan. So, buti si Firouzja, hindi po nakipag-repetition, no? So, ang ginawa ni Firouzja is nag-Rook C2. Ayan. With the idea of battery, tatamaan po dito sa C6 pawn. And ito na po yung critical position ng laro nila na instead of Queen D7, yung solid and play safe lang, dapat po ang tira ni Wesley is C5. Ayan, babasagin na talaga dito sa queen side. And pagkakain po yan, para maayos ni Firouzja ang kanyang pawn structure, kakainin mo with the D pawn. Ngayon naman, ito naman ang tatargetin. Yung D3 pawn yan. So pagka Rook D1, Rook C7, with idea of Rook D7, meron pong slight advantage si Wesley. And talagang magpapatuloy pa ang laro. Anybody's game pa yan. Kaso, ang ginawa po ni Wesley is ng Queen D7, Rook FC1, and Knight G8. So, ito po, talagang tinarget ni Wesley. Inalis niya muna yan dyan para safety first, no? So, kain, King G8,
Bishop E3, ang bilis po nagkapalitan ng pyesa, naubos talaga. So Queen E3, pagka C5 ni Wesley, BC5, DC5, ngayon under attack na yung D3, no? Pwede na natin atakihin, pero a little bit too late na po. Kasi pagka F4, EF4, knight takes F4, naubos ang pyesa. So pagkakain dito, makakapture nga ni Wesley ito, makakapture naman sa C5. So mababawi rin. And dito po nagtabla na sila Wesley. So 31 moves draw, very very solid draw. Ngayon ang inaasahan ni Wesley ngayon is si Pragi hindi po manalo. Ayan, ipapakita rin natin yung game ni Pragi. Ang game ni Pragi dito is white si Pragi, black po si Vincent Keimer. So 4 versus 4 endgame. Ang kaso mo, meron siyang bad bishop. Ayan. So dito sa posisyon na ito, si Keimer dapat ang gagawin po is knight e4 para counter attack. So under attack ito pagka f3, knight d2, another counter attack. Kasi kung mapapansin nyo, no, under attack sa bishop, pero meron din pong bawi dito sa e3 pawn. So pag kumain yan, kain, mauuwi po sa tabla kasi 3 versus 3, madali pong mauuwi sa tabla yan. Ayan, ang kaso mo, biglaan na lang ang ginawa, rook f1. Ito po kakaiba, yung rook talagang siniksik dito sa f-file. So para atakihin itong f2 pawn, kaya ang ginawa, nag-f4 lang para depensa sa knight and depensa sa pawn. No? Ngayon, nag-h5. Sunod-sunod ang blunder na binitawan dito ni Keimer. Pagka rook b8 check, king h7, knight ef3, ngayon nasa mating net itong king sa h7. So pagka knight e4, f5, atras ang bishop, rook d8, and then pagka bishop a4, knight e5. Dito na po, ang laki na po ng problema ng itim kasi merong threat na kain, and then rook h8, checkmate. Ayan, hindi po makatakas basta-basta itong king, no? Pagka king h6, kakainin dito, and then mate ka dyan. So ang ginawa is nag g6, another blunder. Ang last chance po, ipapakita ko lang is g5. Pagka g5, kakain, h4, knight f3, king g7, capture, and then knight f3, rook h5. Ito po ang last chance ni Keimer para makatabla. One pawn down, pero very passive na po yung rook. So malamang na rin po ito, lamang na rin sa talo. Ayan. So ibalik natin, nag g6 dito, tinamaan ng rook f8. Yung rook f8 po na yon napakalakas kasi parang mapipin pa itong rook. No, mapapansin niyo po, mapipin yan. Pag kinain dito, ka-capture with check, king g8, knight f5 with threatening checkmate. So ipapakita ko lang check and then checkmate na ganyan. So ang nangyari is nag-knight d6 para depensa, kaso ayun na nga, kinain dito, pin pa yung pawn, hindi pa makakain. So talagang itong rook f1 na to, notorious tong blunder to eh. So king g7, knight e6, check na naman. Ngayon, pagkakain, bitin ang rook sa f1. So ayan, pagka king h6 dito, of course, mate. So anong nangyari po, kinain na lang, and quality down. Dito po, game over si Keimer. So very very sad result for fans ni Wesley. Bigla pong naka-overtake pa itong si Pragi sa last minute. Ayun, kalungkutan ang mga fans ni Wesley. So ayan po ang naging final score, 18 points. Si Wesley with 17 points. So naipanalo naman ni Wesley yung kanyang Armageddon game. Kaso po, yun ay no bearing game na kasi sinusubaybayan ko to kagabi. Yung Armageddon game po nila ginawa after yung game ni Prague. So nanalo na si Prague, siguro pares na po silang tinatamad nun eh. Yung Armageddon na yun kasi no bearing na, kahit sino manalo, hindi na po mahabol si Prague. Kung manalo naman si Firouzja, hindi naman mahabol si Wesley.
So ayan po ang kalungkutan na nangyari. Nahabol pa na down 1 point. So parang ang nangyari dito, yung chance niya kay Gukesh nag-backfire pa. Yung chance na nung mga previous game na merong panic time na po si Gukesh kaso hindi pinilit ni Wesley. So ayan, second place. Although okay naman na po yun, second place. Sayang talaga kasi ang lapit na sa championship. Pero ganoon talaga, meron namang next tournaments na pwedeng bawian si Wesley. So yun lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yung ating recap. Kung na-enjoy nyo po yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.